Parehas lang din namang langis yan. Ano nga bang pinagkaiba ng murang engine oil versus sa mas mamahaling engine oil? Alamin natin yan dito sa video na ito. Napakaraming nilabas na langis ngayon para sa sasakyan at sa motorsiklo. Pero di na natin pahahabain. At para lang mas maging simple, merong dalawang engine oils na pwedeng ilagay sa ating mga sasakyan at motorsiklo. Ito yung conventional oil at synthetic oil. Ano nga bang pinagkaiba nila? Yung conventional na motor oil o normal na langis, kinuha yan sa krudo sa ilalim ng lupa at saka ni-refine sa factory. Tinatawag din yan na mineral oil at kinuha sa mga organic na bagay. May mga nilalagay din dito mga additives para mapalapot yung langis. Ito yung pinaka-basic na klase ng langis. At ito din yung masasabi nating pinakamura. Ito namang isang klase ng langis ay tinatawag namang synthetic oil. Yung langis na man-made o gawa ng tao. Ito yung langis na hinahalo at niluluto yung mga chemical components niya sa laboratorio. At syempre sa mga factory. Ang kagandahan sa mga synthetic oil ay nakokontrol nila yung mga chemicals na gagamitin nila para mas mapaganda yung performance ng ating mga sasakyan. Ang medyo downside lang dito is medyo mas mahal ito ng konti kesa sa mga regular na langis. Pero ano mas maganda, conventional ba o synthetic na langis? Bago yan ay alamin muna natin kung bakit ba kailangan ng mga makina natin ang langis. At kung ano bang mga langis ang pwedeng ilagay sa mga sasakyan natin. Sabi nga nila ang langis ang dugo ng makina. Dahil kung walang engine oil ay mabilis na iinit ang makina at magkikiskisan yung mga bakal sa loob. Yung langis natin ang nagsisilbing protection para hindi magkiskisan ng bakal sa bakal yung mga components sa loob ng makina. Pero paano ba natin masasabi na maganda yung engine oil at tamang-tama lamang ito para sa engine ng inyong makina? Alamin natin yan, pero explain ko muna tong viscosity at temperature. Etong viscosity ay parang malalim na scientific term pero hindi talaga. Ang ibig sabihin lang ng viscosity ay kung gaano kalapot ang isang liquid. Halimbawa, mas malapot ang mantika kesa sa tubig. Mas malapot ang honey kesa sa ice cream. Yan lang ang ibig sabihin ng viscosity. Mas malapot ang isang liquid, ibig sabihin is mas viscous ito. Bakit ba natin pinag-uusapan ng viscosity? Ang lapot ng langis ay isa sa pinakamalaking factor na tinitignan kung maganda ba ang quality ng isang engine oil. Ang isang engine oil ay dapat may tamang lapot lang para hindi mahirapan yung makina. Yung ibang ang manufacturers ay mas preferred ang mas manipis na oils para hindi mahirapan ng makina. Lalo-lalo na sa break-in period ng isang sasakyan o ng motorsiklo. Masasabi ba natin na maganda or hindi maganda ang isang engine oil dahil lang sa lapot nito? Meron ding ibang factors na tinitignan, lalong-lalo na yung mga langis na lumalapot kapag umiinit na ang makina. You heard it right, depende sa temperature o sa klima ng isang lugar. Pansin nyo ba na kapag malamig ang panahon is ma-vibrate yung makina kapag ini-start? Pero pag mainit na yung makina, ang smooth na. Yun na dahil na kapag malamig ang langis, kumakapal ito at lumalapot. At pag mainit naman ay mas nagiging manipis ito. Isang factor din ito na kinoconsider ng mga gumagawa ng langis. Para maibalanse ang langis, depende sa sasakyan. May mga lugar na nagyayelo at below zero ang temperature. Merong mga lugar na malapit sa disyerto at sobrang init. Merong klase ng langis na para sa mga sports car na laging high RPM. Meron din ang mga langis na para sa chill at long drive lang. Yun yung mga factors na dapat i-consider natin para sa pagpili ng langis sa ating mga sasakyan. Yun ay ang viscosity at ang temperature. At kaya naman nagmamahal ang mga synthetic engine oils is dahil minamanufacture yan ng mga chemical engineers at tinetesting nila yan sa iba't ibang temperatura, iba't ibang sasakyan at iba-ibang lugar para mas maging maayos ang engine oils natin sa ating mga sasakyan. Meron mga elements na mas matataas ang boiling point kesa sa iba. Meron din namang mga elements na mas malalapot at tinitimpla yan ng mga chemical engineers natin para maging isang produkto na magagamit natin para maprotektahan ng ating mga sasakyan. Kaya nga kadalasan sa mga custom made na langis ay mga synthetic oils. At yun ang dahilan kung bakit mas mahal ang synthetic oils versus sa mga conventional oils. Dahil talagang pinag-ukulan nila yan ng panahon para mas mapaganda ang ating mga engine at mas mapahaba ang lifespan nito. Pero ano nga bang bagay na langis para sa mga sasakyan natin? Ang pinakamagandang rekomendasyon is syempre yung ni-recommend ng gumawa ng sasakyan. Kaya mas maganda pa rin na ilagay natin yung ni-recommend ng manufacturer. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman below kung ano yung langis na gamit mo.